John chapter 4, verse 23 and 24. Balikon ko. Ato magbiya ng atong matag sa Biblia. Diya sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 hangtod sa 24. Akong basahon ko in English. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. Ang Diyos mga panalangin siyang pulong na itong giusahan sa pagbasa sa Let us pray. Our loving Father, we thank you, Father God, this afternoon. Thank you, sa kagayunan na kami nakapadayon, Lord God, sa pagsimba, pagday, pagtuon sa ng pulong, Lord God. Una sa lahat, pasaylo ni Ginoo sa tanan ng makalapasan, sa huna-huna, sa buhat sa mga pulong. Aron tapos ugangayan kami ng mga doon, diya kanimo, Lord God. Salamat kay Ginoo sa tibok simana. Nga ikaw nagpapadayon ka na mo sa pag-uban. Nga ikaw nagpapadayon sa pagtagbo sa tanan na mo mga Panginoon, Lord God. Salamat kay Ginoo nga imong mingilikay sa mga kadautan, sa mga tentasyon. Salamat kay Ginoo sa mga panlangin nga imong ginabukbo dali sa mga tagsa-tagsa kinabuhi, Lord God. O karon, Lord, kami magsalamaton Ginoo nga nakaabot kami ning oras sa Lord God. Lord, ikaw padayon Ginoo sa pagpanlangin sa tanan nimong mga katawhan, Lord God. Kung asa man sila karon, nga ikaw padayon sa pagubad kanila, Lord God. Mo'y mga pagampo diya kanimo, labi na, Lord, sa imong makanakan, sa among mga kaigsunan, Lord God. Nga ikaw padayon, Lord God, sa pagpanlangin. Ikaw padayon kung nga naman sila karon sa balatian, kami nag-aampo diya kanimo. Nga pinaagi sa mga manang ngalan, in Jesus' name. Ikaw mag-aayo kanila, Lord God. Kaya walay lain namang gisaligan, walay lain namang gituuhan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, may mga pag-aampo diya kanimo. Labi na, Lord, sa Nivel Christian Center Church. Kami nagapadayon, Lord God, sa pag-ampo. Labi na, Lord, kung ilang mga Panginoon, Lord God, ikaw nasayot, Lord. Na ikaw matagbo sa tanan nila mga Panginoon. Labi na, Lord, sa mong pagtuon sa pulong, may takna sa kapunan. Kami nag-aampo na ikaw padayon sa pag-uban ka na mo. Na walay mga buhat sa kaaway, na makadistract sa mong pagtuon, sa mong pagsimba diya kanimo, Lord God. Lord, may mga pag-ampo diya kanimo. Nga ikaw magasintro sa mong tagsa-tagsa, kahuna-huna o kasing-kasing. Nga usara ang among tumong o tuyo. Mo ang pagsimba diya kanimo, Lord God. Busa, Lord, ikaw ang mong tugyanan, pasalamatan sa tanan, diya lamang kanimo Ginoong Hesus. Amen. Once again, good afternoon. Maayong hapon kanyang tanan, diya kang Kristo. Mga igsoon diya kang Kristo. So in this message, we have looked at several things that we must not stop. And we have used Paul and others in the Bible as example to us to encourage us not to stop. So the message today is entitled, We Cannot Stop Now in Worship. Kaya naman, kung natong padayon there is sa John chapter 4, verse 23 to 24. From reading about Paul, natong makita rin to do a whole lot more worshiping than worrying. Kung natong makita sa Bible, unsay kasagaran, may tungod ba sa worrying or
may tungod about sa worshiping. Di ba? Mas daghan pa ang ginatudlo. Nga itong makita rin sa Bible, lot more worshiping. So many people today seem to be doing the opposite. They do a lot more worrying than they do worshiping. Mas daghan pang mga tao karon nabalaka kaysa pag-worship sa atong Ginoo. Sa pagsimba sa atong Ginoong Jesucristo. So, atong isalikway ang mabutang na nakababag sa atong pag-worship diya sa Ginoo. Adunay mga butang. Kasagaran or atong mga kahimtang. Kung atong tanan karon ng COVID-19, na-worry sila tungod kay nawalan sila ng trabaho. Naka-stop sila ng trabaho. Tungod kay di na sila makaligo. Na-worry sila. Kay imbis summer, ting kaligo sa dagat. Na-worry sila. Ha? Ba't tinumduman? Ningon pa rin. Atong isalikway ang mga butang na nakababag sa atong pag-worship sa Ginoo. Is there a reason to worry today? Aduna ba'y mga rason nga kita ma-worry today? Is there a hindrance to worship today? Yes, there is. But we cannot stop worshiping the Lord now. Mga problema, mga worry, mga babag sa atong kinabuhi, mahimong aron di kita simba sa atong Ginoo? No. Aduna may mga worrying, aduna may mga hindrance nga moabot sa atong kinabuhi. Labi na, kita, mga Kristohanon. Ana diya, i-test ang atong pagtuo. Kung ang usaba, ka Kristohanon, ako kuno ning sulayan ni. Kung anyang pagtuo. Nga, kung panahon, nga nunay moabot ng mga problema. Makasimba bagyapon ni. Makapasalamat bagyapon ni sa atong diri kanako. Moni, is there a reason to worry today? Is there a hindrance to worship today? Yes, there is. But we cannot stop worshiping the Lord na. Unsa man mga problema, mga pagsulay, dili ka na mahimong babag nga makastop ko sa pagsimba sa Ginoo. The Lord is still seeking for true worshipers in this day we are living in. If you are a true worshiper, then you cannot stop worshiping the Lord now. Kung ikaw tinuod nga nagsimba or worshiper sa Ginoo, karon dili ikaw mingon nga, mundan ako sa pagpangalagad sa Ginoo. Mundan ako sa pagdaig sa Ginoo. God is seeking true worshipers. Ang gipangita sa Ginoo kadtong tinuray nga nagsimba sa iya. Those who make sure their hearts are clean to worship. Yan naman, many people, ngayon nga, nagsimba man ko sa Ginoo. Pero deep inside, sa kasimbasim. Tinuuray ba? Or nagsimba-simba lang? Those who make sure their hearts are committed to worship. Aduna nito kay heart nga. Mudahay ko, musimba ko sa Ginoo. Kay siya man ang akong alagaran, siya man ang akong simbahon. Siya ang nagbuhat sa ako so akong ibalik kaniya ang pagsimba sa Ginoo. If your heart is not cleansed and committed to worshiping God, then you are wasting your time. Sayang lang
ang imo pagsimba sa Ginoo, kung ang imo kasing-kasing, kung ang imo kasing-kasing dili kumite. Ha? Labi na mayon ka. Daghanan na og problema. Then, imbis ganahan ka musimba sa Ginoo, ang motive sa imong una-una, daghanan na og problema, daghanan na og problema. Muna, yung duman. If your heart is not cleansed and committed to worshiping God, then you are wasting your time. God is seeking for timely worshipers. They take time to worship when others don't. Dili kay, ay, unya na lang po kumo simba sa Ginoo. Kaya ang uban, wa man po. Akakong barkada. Di man mo kuyog na kong simba. Di na lang po kumuato. Di na lang po kumu simba. Di na lang po kumato sa church. Di na lang kumuban. Kamusta lang. Ha? They take time to worship when others are down. They take time when others discourage. Ngayon sila, simba-simba ka. Unsay makuha ba nimo sa pagsimba? Okay, daghan ang mga tao. Ha? Na ikaw discourage. But kung ikaw, tinuod, true worshiper, ha? Kung tinuray ka na magsimba sa itong Ginoong Jesucristo, ha? They take time to worship when others discourage sa itong tagsa-tagsa kakinamoy. Ha? There are many Christians who worship God while they face those in their life who don't worship, who doubt worship, and who discourage worship. Yet, they still worship God. Bisan pa, ang imong friends, dili sila musimba, ang imong friends, nag-doubt, ang imong friends, sige discourage sa imoa. Kung ikaw, tinuray nga Kristohanon, magapadayon gyapon ka sa pag-worship sa itong Ginoo. Why? Because they love the Lord and they cannot stop worshiping God now. Unsa? Bisan unsa man, i-discourage ka, i-doubt man ka, but they continue to worship God. Kaya naman, because they love the Lord. Kaya imo man gigugma ang Ginoo. Pero kung ang imong gigugma, imong friends, imong uyab, unsa man, labi na, kung ang imong friends, KJ na kayo, di na mo sabay sa imo, kay lagi ko no, lahit na ka. But, they continue to worship God. Tingnan naman, kay gigugma man nimo ang Ginoo. Ha? Muna sa atong passage, hingtak na sa kapunan. Ya? Dili lang kay ang imong gigugma, imong barkada, mga butang, nga nakababa. Imbis, ganahan ka yung worship. Sige na. Imbis ganahan ka, masimba sa Ginoo. But, hindi naman. Muna yung duman sa ating teksa-teksa kay kinaboy. We cannot stop now in our worship. Despite all the crazy things that are going on this world. Kung sa man nga mabutan, nga, bati. Bati kayo diri sa kalibutan. Despite niya na mga bati diri sa kalibutan, dili mo na may babag nga ikaw muundang sa pagdahi, pagsimba sa itong Ginoong Jesucristo.
We must be devoted, determined, and dedicated to worshiping the Lord. So, how are we to worship the Lord? Kung saan man ako maka-worship sa Ginoo. So, kini. First, don't stop worshiping the Lord with the right submission. Paul was not just committed. He was totally submissive to God and worshiping the Lord. Dili lang kay si Paul, ni-commit lang siya. Kundi he was totally submissive to God and worshiping the Lord. First, makaingon ka, di na ko musimba sa Ginoo. Una-una, kinsa ang nagbuhat sa imo? Kinsa ang nagpakamatay sa imo? Kinsa ang tagiya sa atong kinabuhi? Muna inumduman na itong mga isawan. Mahimong babag, mga problema. Ningon pa rin, Paul was not just committed. He was totally submissive to God and worshiping the Lord. Submit to the person of God when you worship. It says in Psalms 130, know ye that the Lord, He is God. The word know in this verse means to make a distinction. We cannot worship God until we submit and know in our hearts that distinction means kalainan. It is a true distinction. Unsa man, He is the only true God. Walay lain. Walay lain nga simbahon. Walay lain nga alagaran. Kundi ato sa langit. Mga atong Ginoong Hesukristo. Muna inumduman sa atong tagsa-tagsa kay kinabuhi. Walay lain. Ya? Tinod nga Ginoo. Kundi naglingkod siya karon. Muna inumduman. Then, it is a trusting distinction. You have to trust Him to be God in order to know. To know Him to be God and as God. Yan sa ato sa atong kinabuhi. Kung ikaw, tinuod ka na mag-worship, ni-worship sa atong Ginoo. Di totally, fully trust sa Ginoo. Yan na. Kung ang mga sabay sa alon ang mga pag-worship. Kung sama po niya na ang atuwa nga pagsalig dahil sa Ginoo. Kung ang imong pagsimba dahil sa Ginoo, ang imong pag-ay dahil sa Ginoo, sabay sa alon. December po ang imong pagsalig dahil sa Ginoo. It is a troubling distinction. The world and the wicked will be troubled when you make the distinction that there is only one God and you know only Him as God and you are the submitting to Him as God. Nga sa atong kinabuhi, when we submit to that distinction, then we can worship Him. Kung atong itugyan that's Ginoo. Nga, Lord, Ikaw lamang ang tinuod nga Ginoo nga angay simbahon, angay alagaran. Then, we can worship Him. We cannot stop now in submitting to Jesus in worship. Mo ang gipangita sa itong Ginoong Hesukristo, unsa? Right submission. Dili lang kay koto brasa, commit. Pasabot ana nga committed. So, kung yun, tinuray yun.
Dili kay, ay, yan na. Nakoy problema. Yan na. Then, submit to the purpose of God when you worship. When we worship the Lord, we should. Muna yung duman. Ha? Submit to the purpose of God when you worship. Unsa man. Kung ako mo worship sa Ginoo, when we worship the Lord, we should surrender to His purpose. Surrender. Dili kay, ako'y magbuot, Lord. Kung kanus ako, mao ba na tinuod niya? Worshipper? Tinuod niya? Kung nato talang ibutang, kung tinuod ka, kung ang imong tumong o tuyo, labi na, kung nato talang ibutang, mga estudyante, kung tinuray ang iyong pag-eskwela. So, kung saan, magbinulak-bol ba siya? Na, ay, unya na kumusod sa eskwelahan? Unya na? Kaya, dagko bitaw og grado? Sa midterm, dagko? But when we worship the Lord, we should surrender to His purpose. Then, serve toward His purpose. Dili kay, ang imong tumong o tuyo, nga nung ni-worship ka sa Ginoo, kaya aron niya, panalanginan ka. No. Nga nung ni-worship ka, nga nung ni-dahil ka sa Ginoo, kay imong ibalik sa iya to glorify. Dili kay, musimba ko ni mo Lord, sukli ipo ko. Ha? Murag natay, ha? Utang. Ha? Kung musimba ko ni mo Lord, kinahanglan, ya ang akong pangayoon, ihatag yun ni mo, ha? Ha? Wow! Mas imo na yun nga, gimandaran ang Ginoo. But, yung dumi. What is the purpose behind our worship? Ha? Unsa diay? Unsa imong tumuo tuyo? Nganong worship man ko sa Ginoo? Ang ako bang tumuo tuyo? Aron mahimuot to glorify God? Mo ba na akong tumuo tuyo? Do we worship to serve our own purpose or to serve God purpose? Ha? Imo lang ba nga purpose? Nga, mo-worship ka? Or, to serve God's purpose? So, we must worship the Lord now. And, we cannot stop worshiping the Lord. Manay nung duman, sa itong tagsa-tagsa pinabon. Masa kay tumong? Kung natong pangutanon, ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Masay tumong? O toyo? The same rapon na. Ha? Kung ikaw, manguyag ka, ato tayong butang, kay kasagaran, mga butanon. Yan yung nakita dali, puro itong mga symbol. Yan yan na. Masay, kung ikaw, manguyag ka, masay mong purpose. Ha? Imo, or, ato tayong butang, magminyo ka, kung sa'yo mong purpose, nga nung nagminyo ka, imoon ba siya ni mong mi? Mao ba na yung purpose? Ha? Kaligayahan? Ha? Kung sa'yo mong purpose, nga nung magminyo ka. This sa'yo na po na, ha? Kung sa'yo mong purpose, nga nung worship man ko, diya sa Ginoo. So, gina-challenge ta, we must worship the Lord now. And we cannot stop. Dilita mundang. Kung unsa man, yung mga pagsulay, unsa man, yung mga problema,
Nga mobot sa itong kinabuhi, padayon nga punta sa pagsimba sa itong Pinoong Hesukristo. Submit to the promise of God when you worship. When we worship the Lord, we are drawing near to Him. And in return, He draws near to us. Kung ikaw, mudol sa iya, ha? Nasa? Siya po, mudol. Muna, the same ragod po na. Kung ano na kay gitawag, nga usa ka tao, ato talang utang. Tapulano, dali! Si Tapulano ba? Mudool siya? Kung wa siya tao ka? For sure. Si Tapulano, mudool yun nasa imuha. Kaya naman, gitawag man siya niya. Muna yung dungan sa itong tagsa-tagsa na kinabuhi. Sama po. Nga kung imo, when we worship the Lord, we are drawing near to Him. And in return, He draws near to us. Siya po, mudo. Sa ito. Muna yung dungan. That's when we can hear His voice. Magkadumong siya. Muna, gitawag nga, you are a child of God. You are a children of God. Muna inumduman. Kung ikaw, worship dahil sa Ginoo, kita mo doon sa iya. O siya mo doon sa Panginoon. Then, we can hear His voice. By His word. Pinaagi sa iyong mga pulot. Mo yung word of God. Then, we can have His victory. Victory dito. Magmanapos mo dito. Muna yung duman sa itong tagsa-tagsa kinabuhi. If there is ever a time that we need to hear His voice and have His victory in our lives, now, this is the time. Karon ang time sa itong tagsa-tagsa kinabuhi. Then, that's why we cannot stop now in our worship. And we must keep worshiping the Lord with the right submission. Nga adun lang gitod, dili kay imbis mo-submit ka, submissive ka, niya sa Ginoo. Imo na yun nga, Lord, musimba ko nimo ha. Lord, kaning akong kwarta, maon lang mang yun ni, nga akong niyatag dyan. Baliki ko dayon na ni Lord ha? Kaya ako pa yan yung pangut, bayad sutang. Na, mura. Imbes, ikaw, nidol ka, aron sa pagsimba. Imbes, imong ibalik, ay mong pagsimba dahil sa Ginoo. Imo na yun nga? Iiwat na lang. Then ang ikadua, don't stop worshiping the Lord with the right sacrifice. The word sacrifice is a synonym for offering. When we worship with the right sacrifice, we are worshiping with the right offering. So, what is the right offering? It says in Psalms 104, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Gratitude is the right offering, or thanksgiving. Be thankful that His sovereignty never change. Nga atong Ginoong Hesukristo, diligid mo sa.
He always be the Savior, so offer Him worship. Ha? Minumduman, sa tutay sa kinabuhi. Ya? Ang Diyos, dili mo sa nga, karon sa una, siya ang manluluwas. Then, ang karon, nga ningon pa, nangyapulo sa Diyos. Ha? The same history today and forever. So, always be the same. So offer Him to worship the Lord. Minumduman sa ato sa kinabuhi. Na? Be thankful that His sovereignty never change. Delegate siya, mausap. Kumusta siya sa una, mausap karon, mausap sa umaabot. So we may not be able to rejoice over our situation, but we can always rejoice over our sovereign Savior. We cannot stop. Dili kita ang imunda sa pag-worship sa atong Ginoong Kristo. And giving Him our thanks for all He has done in our lives. Unsa man nga mabutan. Nganong angay mata nga mo pasalamat, angay mata mo worship sa atong Ginoong Kristo. Ha? Tanan. Siya ang nagpakamatay sa cross. Tungod lang sa atong mga sala. Muna nga, angay na itong balikan ang atong Ginoong Kristo. Angay na itong pasalamatan ang atong Ginoong Kristo. Tungod sa iyang gibuhat diri sa atong tagsa kakinabuhi. Be thankful that His salvation never cease. Muhono. Angay tang mapasalamaton sa atong Ginoong Kristo. Angay tang mapasalamaton tungod ang atong kaluwasan. Wala gyud muhono. This is cannot take away salvation. That cannot take away salvation. Devils cannot take away salvation. There has been a lot of diseases, death, and devils in this last few months. Or bisan karon. Kung natong tanaw. Labi na sa kahimtang karon. Kung natong tanaw ang kahimtang karon diri sa kalibutan. But I am sure, I'm glad, none of them, they have taken away my salvation. Ang itang mapasalamaton sa atong Ginoong Kristo. Kay even giniabot ng mga problema diri sa atong kalibutan, niabot man ang mga problema sa atong kinabuhi. Niabot man ang mga pagsulay diri sa atong kinabuhi. But malipayon ta nga kadtong mga disease, death, devils, or mga problema nga niabot, mapasalamaton ta sa atong Ginoong Kristo. Nga wala gyud mawala ang atong kaluwasan. I can still praise God for that. Mapasalamaton ta sa atong Ginoong Kristo. Nagpasalamat ba mo sa Ginoo nga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi? Usa lang kani ka mga testing nga niabot sa atong kinabuhi. Be thankful that the strength never collapse. Magpasalamat ta sa atong Ginoong Kristo that this strength never collapse. He has the strength to overcome, overturn, and overrule whatever may happen in this world. We cannot let
the truth of things in our current situation move us from worshiping the Lord. Nga ang Ginoo, wag yun na puli. Nga, ay bagay, kuhaan tayo kusog kuhaan tayo unsa kay yung mahimo nga siya naman kuno Ginoo sa iyang kinabuhi. Ay bagay, tistingan kuno ni nako kuhaan kuno na ako kusog. Kaya pa ba niya? Malag. Kaya mo ba mo na? Muna yung duman sa itong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Be thankful that His strength never collapse. Then, glorification is the right offering. We are to come into His courts and glorify Him with worship. Worship God for His goodness. Worship ka sa Ginoo tungod sa iyang kaayo diri sa atong kinabuhi. Worship ka sa Ginoo nga bisan wala tayong trabaho. But God, ang Diyos gyapon nagpadayon sa pag-supply kung unsa man ang imong ipanginahangan. Worship God for His grace. Tungod sa iyang grasya. Mo-worship ka sa Ginoo tungod sa iyang grasya. Nga iyang gipakita diri sa pagtagsa sa kinabuhi. Muna yung duman. We are to come into His courts and glorify Him with worship. Ganun mo worship ka sa Ginoo tungod sa iyang pagkamay diri sa pagtagsa sa kinabuhi. So, ato pong ibalik sa iya. Atong ibalik sa iya is to glorify. Atong ibalik sa iya ang iyang pagkamaayo diri sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi. If we truly worship the Lord, we're going to have to sacrifice some things just to do it. Bisan gamay lang ang oras. Mo sacrifice ka. Ila. Kung natong bugang. Ila ka oras. Yun, ang sakala. 24 hours. Ila rin mo yan. Sige na. Ila rin. If we truly worship the Lord, we're going to sacrifice some things. Yung kinabuhi. Muna yung duman sa itong kinabuhi. We just can't stop now worshiping the Lord. Dili kita angin muunda sa pag-worship sa itong Ginoong Kristo. So as we close this sermon, the Lord is looking for those who will worship Him. Ang Diyos nagapangita kung kinsa katong nagasimba sa iya. So, I'm planning on being one of them. Nga, ikaw, ako, kitang tanan, nga unta,